So itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya. Doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up. DKIG. Tapos dinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. Na para bang yun ang sinagot niya sa akin. Hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills na yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayaan Group na nakaano siya. So ano ba anong intensyon para bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Opo yun, inedit eh. Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay Ping siya yung gumawa. Ayun, ito na nga yung sinasabi natin, paulit-ulit tayong nagsasabi na uso na ngayon ang propaganda at may mga senador na gumagawa na ngayon ng propaganda. Malaki siguro ang offer dyan eh. Malaki siguro yung pinagkakakitaan nila dyan. Ngayon, mayroon pong lilinawin, paglilinaw si Senator Cayetano kung saan inisplice yung mga video, pinagputol-putol at pinagduktong-duktong ni Lacson para lumabas na si Lacson ay hero-hero, bida-bida, at ang kontrabida ngayon, ang traidor, ay si Marcoleta. Yun yung pinapalabas nila ngayon. No? So, ito po yung diniscuss ni Senator Marcoleta kung saan para palinawin. Ang ginagawa kasi ng mga Dilawan at ni Lacson Soto, pinapalabo. Parang yung sa flood control, magulo na ngayon, malabo na. 'Di ba? Yun yung ginagawa nila. Ito po'y panloloko, panlilin lang, pandaraya sa taong bayan. Kaya nga tinatawag na propaganda, puro pandaraya po yan eh. Hindi po yan yung katotohanan. Kaya propaganda lang ang tawag dyan. Okay, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Ewan ko kung ipa-flash pa natin sa screen. Baka ma-copyright tayo o kaya babawasan na lang natin ng opacity. Okay? Puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po na-submit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Yun. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niya eh. Di tulungan natin ang NAMRIA. Pag tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng ISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the high seas. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun, ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit ka po? Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Ayun. Kaya tayo nagkanda... Nagkaginto-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila, hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Opo. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo?
wala naman palang ilog doon. Oo. Pati ang Pangulo na namalido sa Kaya coordinates nga, na. isip-isipin mo yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. Oo. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na pangungot kailan na makailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? O, ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Oo. Okay, putulin muna natin, ano. Sa paggawa pala ng flood control, may mga parte pala na dapat tignan natin yung coordinates na hindi na sinunod ng mga kontraktor ng gobyerno. Yung mga nagpapatupad, nag-i-implement, ng DPWH, meron palang dapat sundin kung gagawa ka ng flood control. Sa ibang bahagi lang, ano. Dahil may mga ilog pala tayo dito sa atin, no. May ilog na natuyo na, wala ng tubig. So, kung ganun, hindi mo na kailangan ng flood control. Pero, mapapansin nyo, sa mga video sa Facebook, kahit walang tubig, meron pa ring mga flood control project. So, dapat titignan po natin yung coordinates. Yun ang sabi ni Lacson, ni Marcoleta, na pwede nating sundan. Okay, tuloy. Tapos sasabihin nyo, ako may pangalan ito. Kayo po Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Oo. Yung kagagawan pala nila, Sa akin nila ibinibintang. Binibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. So, yun. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sino, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Malay ko, ngayon, sobrang laganap pa, fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan. Ng Kalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. sa GMA, whatever, sa isang palatuntunan. Oo. Pati yung mayor. Oo. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Yan. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Oh, Hindi na kaya sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economy zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganoon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oo. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya, yung si Captain Pilar, kasi nga, Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo may drawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Oo, yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oo. Doon niya kinuha yun. Oo. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Oh. So, yun yung ginawa ni Lacson, no? Para maging kontrabida si Marcoleta at siya yung bida-bida. Gumawa siya ng splice tape. Yan ang tawag dyan.
masamang gawain po yun. Panloloko po yun eh. Pandaraya, panlilinlang sa taong bayan. Dati po, ang gumagawa ng propaganda, mga komunista lang. Kaya lang nakita siguro nila itong propaganda na pwedeng pagkakitaan. Opo, may pera po dyan. May pera yan na pwede palang pagkakitaan. Yan, ginawa na ng ilang senador na mukhang pera. Tuloy. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling nga, Sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Ano niya. tayo? Sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito. Yes. Sa Facebook Sige. yan, sa Facebook. Sige, paano po naman, Sen? Habang Sabi yan. niya, Oh, in geopolitics, okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Mali. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Oo. na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Oo. Ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano bang definition Ang ng ibig sabihin geopolitics? ng geopolitics. Bakit yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. Ayun. Dirty, maruming politika. Oo. Siya nagpasimula nito eh. Oo. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente sa pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, iniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oo. Parang nagmamalasakit siya na. May pahit na pagmamalasakit ha. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Puro saw-saw. Bakla yata kasi yan si Lacson. At ito pa, yung laging sinasabi ni Marcoleta, pinapalabo. Parang flood control, Ginugulo, ayaw ng malinaw, ayaw ng maayos, gusto magulo, malabo. Yung sinasabi ko na yan, nakaraan pa, yung mga ginagawa ni Kiko, Hontiveros, Trillanes, o diba 2012, tayo na agawan ng island dyan sa Scarborough. At si Tatay Digong, mayor pa nun. Nung pumalit na si Tatay Digong, si Mayor, si President Duterte na ang may kasalanan kung bakit tayo naagawan. Wala pa si Tatay Digong nun. Ginagawan nila ng propaganda para
maligtas sila. Hindi sila masisi ng taong bayan. Inililigtas nila yung sarili nila. Ibibintang nila kay Tatay Digong. Ganito rin po ang ginagawa ulit ngayon. No? kay Senator Marcoleta nila, binibintang ngayon. Itong si Marcoleta, traidor. Yung pala naman, itong si Carpio at si Batong Bakal, yung UP professor, kasama pala yan sa team, no? Noong nagsampa sila ng arbitration. At doon, yung ginuhit nilang mapa, mali. Diniscuss po yan dito sa ganang mamamayan. Panoorin nyo po, hindi ko na ipa-plus dito. Pero diniscuss ni Marcoleta yan kanina na panood ko kung saan nagkamali or ito yung tanong. Matatalino naman yun eh. Justice nga yan eh. 'Di ba? Si Carpio. Baka naman intentionally sinadya nilang maliin. No? Nandoon na yun eh. Yun yung na-submit nila. Yung mapa na ginuhit nila. Pinakita. Yung West Philippine Sea, hindi sakop eh. Dapat sinakop daw, sabi ni Marcoleta. Gumawa si Marcoleta ng mapa na mas maganda. Na sinakop niya pati yung KIG. Kalayaan Group of Island. Yung sa Kalayaan naman, meron tayong 4 na occupied na. Marami kasing island dyan eh. Ito yung na-occupied natin, ano? Pag-asa Island, Parola Island, Kota Island, and Panata Island. Lahat po yan labas sa Exclusive Economic Zone. From 12 nautical miles, bibilang ka ng 200, yan po yung EEZ. At yung mga yung mga isla na yan, lampas. Pero occupant po tayo dyan. Ang nasa batas, nasa international law, kung sino yung naka-occupant, naninirahan na dyan, meron ng mga tao, or may mga building na dyan, yun yung kikilalanin ng international law na kanya na yun. Kaya yung Scarborough Shoal, nagtayo na ng building yung China ron, kaya na tayo tinataboy doon dahil kinikilala na ng international law yun, na occupied na ng China yun. Pero kahit na na-occupied ng China yon, noong panahon ni Duterte, pinapayagan yung mga mangingisda doon. Hindi tinataboy. Bakit? Nakikipagnegosasyon eh. O si Bongbong ba, nakikipagnegosasyon ba sa China? Hindi eh. So, kung ayaw mo sa amin, sabi ng China, tataboy ko yung mangingisda nyo. Di ba, walang napapala, walang nagigain yung mga Pilipino dito kay President Bongbong Marcos. Tuloy natin. Anong balak mo ba rito? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niya ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit ito tinatanong ko sa kanya? Ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft
na hindi maliwanag, paiba-iba. Yun. Hindi malaman kung saan tutungo. Aha. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuin ang issue ng flood control? Oo. Ito pa lang eh. Ito yung hinahanap sa'yo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Oo. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Eh, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Oh, ano ka ngayon? Lacson. Oh, gusto mo maging chairman ng Blue Ribbon, di ba? O, nasa na yung report mo? Nasa na? Hindi na alam kung saan pupunta. Wala nang direksyon. Sabi, kakasuhan si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Kinabukasan, no, sa Makalawa, hindi na raw kakasuhan si Chis Escudero. Ano ba talaga? Di ba? Ba't pa iba-iba? No? Di ba? May pinagtatakpan, ginugulo, pinapalabo. O, yan ka, Lacson. Milyon-milyon ang nag-aabang. Di ba? Milyon-milyon ang naging biktima ng flood control. At lahat ng Pilipino nanakawan. Lahat kami nanakawan. Gusto mong maging chairman? O, asa na yung report? Hindi siya makapaglabas ng report dahil wala pa sigurong 11 pipirma. Kailangan kasi 11 ang pumirma para kilalanin, no? At yan pala i-depensa pa niya sa plenary. Oh. Tapos sausaw siya ng sausaw kung saan-saan. Ito yung flood control, oh, na ang daming nag-aabang. Sarap murahin, di ba? Saan ba talaga patutungo ito? No. So, imbes na ito ang bigyan niya ng Focus, ng atensyon. pinaka-focus ng Oo, atensyon sapagkat ito ang kailangan ayusin mo. Naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Oh. Aha. Dahil ikaw ang chairman niyan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana. Para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue. May kinalaman sa masalimot na issue na yan. Sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Ang pakialam mo? Akla ka ba? Akla? Ha? Kahilig mo makialam. Ito yung dahilan siguro kung bakit nila pinapalabo diyan sa West Philippine Sea, yung usapin dyan. Dahil meron silang tinatago. Pati yung mga dilawan. Diba? May tinatago. Ayaw malaman ng taong bayan yung totoo. Kaya gumagawa sila ng propaganda. Kung kani-kanino nila sinisisi, ito may kasalanan, traidor yan. Si Duterte may kasalanan. Excuse. Pero sa totoo lang, sila pala talaga ang may kasalanan. Yun ang ayaw malaman ng taong bayan. Kaya dinadaya nila, niloloko, nililinlang ang taong bayan. Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Oo. Bakit pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Ayun, no? Diba? Itong Direkta pinag-uusapan yan. natin yung flood control eh. Mm. Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Oo. Oh. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O edi, get up natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, hindi depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabangbayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati Ayun. direksyon hindi na malaman. Ha? Pati coordinates. Oo. Pati coordinates eh. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin. At tapos bandang huli, inamin na naman. So ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. Ayun na nga, tindi nun, Sen. Oo. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Diba? Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntahan natin ang mga sapsap? Parang yung talagang direksyon niya, Sen. Kasi Oo. ayaw niya paabutin yung paralaking isla eh. O kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Ah.
Yun ang Baka nakita sinakop nila alternatibo. sap-sap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Ayun. Ha? Oh, may pagkakamali sila or intentionally sinadya nila na hindi isama yung KIG. Dapat nakasama na yan sa mapa natin. At isasubmit nga nila sa arbitration, sa tribunal, at kikilalanin ngayon ng international. Yun ang hindi pa natin nagagawa. At wala pa tayong boundaries. Yung nakikita nyo na may dilaw na nakalutang, may pabigat yun sa baba. Yun yung mga boundaries na nakikita sa sa Malaysia, sa Vietnam, sa Taiwan, meron din sa China. Tayo wala nun. Wala nun. Tas sasabihin ni Carpio, hindi kailangan ng coordinates. Meron kasi silang tinatago. Doon ka nga mag-uumpisa sa coordinates para magsukat. O, yung EEC nasukat na natin. Pero wala tayong boundaries. Wala tayong palatandaan. Kaya pag pupunta na yung China, magigiraan na dyan, hindi natin alam talaga eh. Wala ngang palatandaan kung sumobra ba tayo o hindi. Kung pumasok ba yung China o hindi. Wala tayong boundaries. Yun ay ia-apply mo pa yun. May mga sasubmit ka pa mga dokumento doon. So, tapos ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yun kasi sinabit natin Ay, sabit yan. na. Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yun pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Nako. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang pinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo Ano bang original version? Alam mo, Sen? kaya hindi ko muna nilapasan. Ayaw kong kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro, bakit gano'n? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako paano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Ayun. Yun ang ginagawang propaganda. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 Yun. square nautical miles ng ating territorial sea. May napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas to, Sen. Yan, Yan. Yung kagagawan yan ni Justice Carpio. Sila yung mga kasama sa grupo dyan meron daw tayo nakuha. Yung pala yung nakuha, mas malaki daw. Yung pala EEC, Exclusive Economic Zone. Hindi naman sa atin, hindi naman natin teritoryo yun. Ang nawala sa atin, yung talagang teritoryo. From coordinates to 12 nautical miles. Yun po yung sa atin, yun yung matatawag mo teritoryo natin. Yung sa EEC, meron lang tayo rights dyan. Sovereign rights. No? Hindi yan sovereignty. Tuloy. yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Yun. Alam mo kung bakit yan? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, sige kanya, Desisyon na po niya ito, desisyon niya ito. Maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki Ilang nga, niya. sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig Ano po sabihin, po? parte ng ating territory. Yes, Oo. Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan. rights lang yun. Oo. I charge him treason for this. Nako, yari. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Ayun ka. Territorial rights po yun kasi sa ibang bansa pag pumasok Kaya po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw nilang makipagdebate kasi sasabihin ko Yari. lahat ito Hindi na lang makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may Yari kayo ngayon. Dahil
nga sa sinabi ni Ping Lacson na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. Interview siya. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. Na naman. Nasabi na nga natin nung isang araw, nakalimutan niya yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. So nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. May isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. Iba, ang narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At pagkatapos ngayon, merong isang opisyal ng relihiyon. Opo. Hindi ko nababanggitin kung ano relihiyon ko. Anong pangalan, kinokongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives. Gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng Propaganda yan. gusto yata nila akong gawing persona non grata, para ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya Gumagawa na sila ng pelikula. Kaya si Commodore Tarela, gusto niya akong hilahin papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito'y panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Yun, malinaw. Gumagawa na nga sila daw ng pelikula. Nagdadrama. No? Gumagawa ng drama para malinlang kayo, maloko, madaya ang sambayan ng Pilipino. Yan yung paulit-ulit ko nang sinasabi. Kaya sabi ko, talinuhan po ninyo. Talinuhan nyo. Dahil yung flood control ngayon, asan na ngayon? Sino na yung mga nanagot? Si Bong Revilla, palit ulo lang po yan. Tinuro ni Bernardo si Bong Revilla. Kaya ayan, may kaso na. Di ba nagturo din si Bernardo sa Malacanang? Ha? Di ba nag-deliver din siya ng mali-malitang pera sa Malacanang? At si Bersamin ang tinuturo niya? O bakit si Bersamin hindi nakasuhan? Papunta na rin yung kay Bongbong Marcos. Ba't si Bong Revilla lang? Palit ulo lang po si Bong Revilla. Parang mema lang. May makasuhan lang. Yan yung style ng mga nagpapalabo, nagpapagulo dito sa flood control. Yan yung ginagawa nila. Pinapalabo, pinapagulo. Kaya sisingilin natin yan. Si Lacson, si Soto, balang araw, sisingilin natin yan. Kapag nawala na si President Bongbong Marcos sa posisyon. So, hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time.